Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain at kung saan kanina, bago tayo nagsimula, inumpisa natin sa pananalangin. Na ito po ang ginagawa natin upang kahabagan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamo at dalangin. At kung baka tayo yung nag-i-express ng ating gustong sabihin sa Diyos, tinakausap natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon, andito naman tayo sa ikalawang bahagi. Ito naman yung tinatawag na Ebanghelyo. Kung saan, ang Diyos naman ay nagtalaga na tatayo dito sa palatindigan para gamitin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ang Diyos naman ang magsasalita, tayo naman ngayon ang tagapakinig. Di ba kapigayan lang? Para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin, halimbawa, dinadayin natin ang ating karamdaman. Una-muna natin pakinggan natin ang salita ng Diyos at tayo'y magnilay-nilay, magsising. Ito po ang magiging susi o kasagutan sa lahat ng ating kahilingan. Kagalingan man yan ng karamdaman, o kaya kapalisahan man ng gagamutin lahat yan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sabi nga ng kapatid namin kanina, ang salita ng Diyos ay buhay, banal, mabisa kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ibig sabihin, ang pagkatao natin, kapag ang salita ng Diyos pumasok sa ating tainga, dimiritso sa ating puso, at pinagnilay-nilayan ng ating isip, lahat ng ating kasamaan na naririyan, na ito ang pinanggalingan, kaya tayo nagkaroon ng karamdaman. Yan po ang magiging daan para patawarin tayo ng Diyos. Sabi nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay kawang idaragdag sa iyo. Ibig sabihin, hanapin muna natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Kung may kasalanan, humingi muna tayo ng tawad para makapasok yan si Kristo. Sa ganon, sabi nga, lahat ng bagay ay idaragdag na lang. Ibig sabihin, yung ating pagkabalisa, yung ating karamdaman, yung problema, bonus na lang. Kaya hanapin muna natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Ngayon, meron po tayong aralin. Sabi po sa unang aralin, sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 11. Sabi dito, datapwa, tungkol sa pag-iibigan kapatid, ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinulungan ng Diyos na mga ibigan kayo sa isa't isa. Ngayon po, siguro, sabi niya, palagi na lang ang topic pag-ibig. Sa totoo lang po, sabi nga, ang Diyos pag-ibig. Ngayon, kung hindi umiiral sa ating puso ang tinatawag na pag-ibig, wala pong presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung punong-puno ka ng pag-ibig, hindi lamang sa asawa mo, sa anak mo, kundi maging sa kapwa. Siyempre, sa sarili. Kasi paano mo iibigin ang kapwa na itutulad mo sa pagtrato mo sa sarili mo kung walang kasihan? Kaya po, kung titingnan po natin dito, sabi nga, palagi ka lang pag-ibig, doon natin ma-feel o mararamdaman ang presensya ng Diyos kung punong-punong tayo ng pag-ibig. Ngayon, sabi dito, tungkol sa pag-iibigan kapatid. Hindi ba dahil tinuturo
Yung sabi, ibigin ninyo ang inyong kapwa katulad ng inyong sarili. Sino po ang ating kapwa? Walang iba, unang-una, yung mga kaaway natin, yung mga kaalit natin, yung araw-araw na lilipak sa atin. Kasama na yung sarili natin. Dahil, minsan, kapag gusto natin magsimba, tumututol yung ating katawan, parang kung bigat po ating magbangon, ayaw po pumunta sa simbahan. Ang nangyayari po dyan, nagiging kalaban natin yung sarili natin. Sabi nga, ang espiritu ang may nasa, subalit ang laman ay tumututol po yan upang gawin ang nasa ng espiritu. Gusto natin manalangin, pero tinutulungan natin. Pamamaraan na lang yun para kausapin natin ng Diyos, pero mabigat sa katawan. Kaya titingnan po natin, sa sarili pa lang, kung hindi tayo marunong magdisiplina, hindi natin tinuturuan ang ating sarili, papaano natin iibigin ang ating kapwa. Nasasabihin natin sa kanila, ganito na lang gagawin mo, manalangin ka. Kung ikaw na mismo, hindi ka nananalangin, paano mo sasabihin sa kanila? Baka ibalik lang sa iyo yung payo mo sa kanila. Dito po ay tinapik ko na pag-ibig sa kapwa. Pero po dito, ang sinasabi dito, pag-iibigan kapatid. Ganito po kasi yan. Kapag ang isang tao, hindi pa isinusuko ang kanyang sarili, hindi mo pa siya piling tawagin kapatid. Kasi po, umiiral pa yung ego, yung pride, yung sarili ng pagkatao. Ayaw makinig ng salita ng Diyos. Yun po yung sinasabing ego. Pero kung sinusuko natin ang ating sarili sa Diyos, wala kang pakialam kung kahit kalaban mo yan, kaaway mo yan, nagsasalita sa unahan. Ang mahalaga, yung laman ng Ebanghelyo, pinagdinilay-nilayan natin, ito po ay magiging daan upang baguhin natin ang ating mga sarili. Ngayon, sabi dito, katotohanan, dapat tungkol sa pag-ibig ng kapatid ay hindi nyo na kailangan na kayo sulatan ng sino man. Totoo po. Kasi po, kung tayo po ay ibinibilang natin ang ating sarili, nakasama na doon sa pinatawad ng Diyos, kasama na sa isang iglesia, kasama na sa pagkakapatiran, hindi na kailangan tayo turuan pa. Bakit po? Dahil isinuko na natin ang ating sarili. Ibig sabihin, ang sino man pinagkaluban ng pagpapatawad ng Diyos ay itinuturing ng anak ng Diyos. Ngayon, kung yung kapatid natin, anak siya ng Diyos, ikaw din anak ng Diyos, siya rin anak ng Diyos, lahat ng anak na yan, magtuturingan, magkakapatid. Ngayon, halimbawa, nagkamali yung isang tao o yung kapatid natin, hindi mo pwedeng ipahiya. Kung ikaw ay professional, hindi kaya rin mo siya sa isang gilid, mali yung ginawa mo. Hindi yung ipapahiya mo sa karamihan, kasi hindi maganda yun. Ang pag-ibigan, kapatid, unang-una, meron kang malasakit. Kasi kung ipapahiya mo siya sa karamihan, parang ang pakiramdam mo, ikaw lang ang tama, tapos mali siya, hindi po kapatid ang turing mo sa kanya, kundi kaaway. Kung ituturing mo siya kapatid, hindi mo siya ipapahiya, kundi bibigyan mo siya ng importansya, gayain mo siya sa isang gilid, kausapin mo siya. Iba po kasi pagdating sa pagkakapatiran. Kasi, paano kung may isang tao na nanonood at pagkatapos naging dahilan, napisod at hindi na pumunta sa templo? Ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Ang sino man ikanang panggalingan ng ikapitisod ng maliliit na ito, mabuti pa sa kanya ang talian ng isang gilingang bato at ihulog sa gitna ng dagat. Paano po tayo nagkakatisod? Sa pamamagitan nito. Itong bibig, kung walang kontrol sa sarili, hindi po tayo karapat-dapat na gawin natin yan. Kung kasama tayo sa itinuturing na anak ng Diyos. Nakuha po ba ninyo? Kaya kung iintindihin po natin, ang pagkakapatiran ay, yan po ay
nasa loob na ng iglesia na kinakailangan nabubuhay doon ang pag-ibig. Nagmamahalan, nagtuturingan magkakapatid. Bahagi na siya ng katawan ni Kristo. Na si Kristo ang ulo at dapat kung yan ay parte ng katawan. Sabi nga, pag naramdaman ng sakit ng ating kapatid, damay tayo. Bakit? Sangkap siya ng katawan. Sabi nga, sakit ng kahilingan, sakit ng buong katawan. Interconnected po ang magkakapatiran. Kaya po dapat, ang pagtuturingan niya, dapat pantay-pantay ang tinginan sa isa't isa. Walang magaling dyan, walang marunong dyan. Lahat, kung gusto natin matuto, sapagkat wala pang nakaabot ng karunungan ng Diyos. Ipalagay na lang natin palagi ang ating sarili na maging mapagpakumbaba. Sabi dito, sapagkat katotohanan, ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nasa buong Macedonia. Ngunit, aming inaaral sa inyo, mga kapatid, na kayo'y lalong-lalong magsipanagana. Ibig sabihin, kung noong panahon ni Apostol Pablo, nangyayari po yan, dapat sa atin po, kinakailangan ipag-aralin din natin ang sitwasyon ng ating sarili. Kung halimbawa, ang turing natin sa ating kapatid na mananampalataya, pinahalagaan natin ang kanyang pagkatao, pinahalagaan natin ang importansya niya, nakasama siya sa tinumos ni Kristo, dapat po sabi doon, nananagana. Hindi yung magmula lang yung pinagaling, tapos umani, naging kapatiran, doon lang, dapat consistent, tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Kung paano ang sipag mo noon, nung bago ka pa lang, lingkod ng Diyos, hanggang ngayon, dapat tuloy-tuloy yan. At hindi lang yan. Siyempre, dapat may improvement. Kung halimbawa, dati noon, tagapakinig ka lang ng salita ng Diyos, ngayon, binigyan mo ng importansya, pwede ka na rin tumulog sa may karamdaman. Maganda kung gano'n. Naging bahagi na rin para tawagin, naging tagapagsalita ng Diyos. Ito yung tinatawag na evangelista o pastor man na nagtuturo upang sa ganon, itong salita ng Diyos, i-interpret, ipaliwanag ng sa ganon. Kung tayo lang po kasi nagbabasa, iba po kasi ang kaloob ng sarili nating kalooban lang. Iba ang unawa ng bawat isa. Pero kung pakikinggan natin ang paliwanag ng pagpahayag ng salita ng Diyos, pinapalawak niya po ang mensahe upang sa ganun. Sabi niya, kung ang pagkain, ihahain mo manok, alam mo yung putahin na masarap siya, nanamnamin na lang para makuha yung pinakasustansya ng mensahe. Ganun po yun. Kaya sabi dito, pag-aralan at pag-aralan ninyo maging matahimik. Kung meron tayong puna, kung meron tayong sita sa ating kapatid, kontrolin na lang natin. Kasi po, hindi po yan nagkalulugod sa Diyos. Kung maaari, mag-usap talaga yung sarili ng, bigyan mo siya ng tamang guide, bigyan mo siya ng tamang pamamaraan, ito ang dapat mong gawin, Brad, ito dapat sis. Nang sa ganun, hindi naman ma-open, hindi mapahiya sa karamihan. Kaya, sabi dito, pag-aralan ninyo maging matahimik. Kasi kahit na sumisilak mo na yung dugo mo, gustong-gusto mo na sabihin, yung pagpipigil, yung pag-apply, dapat in the right timing. Hindi yung gustong-gusto mo lang sabihin, bahala na kung sino saan. Hindi kapatid ang turing mo dyan. Hindi natin sila kaaway. Ngayon, kung ibinibilang siya anak ng Diyos, siya naman anak ng Diyos, at ikaw naman anak ng Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos ay magkakapatid. Ngayon, pahahalagahan natin dahil lahat yan connected doon sa Diyos. Sabi nga, ano bang ginawa ninyo sa maliliit niyo na ito ginawa ninyo sa atin? Ibig sabihin, kahit palagawa natin ng kasamaan ng ating kapatid, sa Diyos pala natin yung ginagawa. Dahil ang presensya ng Espiritu ng Diyos nandoon sa tao yun. Kaya mag-iingat po tayo.
at gawin ang inyong sariling gawain. At kayo'y magagpagaan ng inyong sariling mga kamay gaya ng aming ipinagpili sa inyo. Dito po, sabi dito, gawin ang inyong sariling gawain. Dito po papasok yung tinatawag na division of labor. Kung anong trabaho mo doon, dalang. Halimbawa, nakapagpahalag ka, sige. Pero hindi naman ibig sabihin na kung ano yung pumasok lang sa isip mo, yun na yun. Sasabihin mo lang sasabihin. Dapat kunin mo doon sa mensahe. Kung halimbawa ko, ang trabaho ko, mangaral ng salita ng Diyos. Tapos yung pamunuan pakikialaman ko, hindi na pwede yun. Pinakailangan, pwede kang mag-suggest. Pero decision pa rin ng Pangulo kung susundin niya yun o hindi. Kasi siya ang magpapasya. Pero po, pagdating dito, sabi niya, gawin ang inyong sariling gawain. Kung ang trabaho mo, taga-magnet, doon ka lang. Kung ang trabaho mo, tumulong, tagahawak ng bandera, tumulong ka lang. Pero huwag nang pakialaman ang trabaho nila. Kaya kung titignan po natin, tinuturuan tayo dito ni Apostol Pablo upang sa ganoon, matuto ang bawat isa sa atin ng tinatawag na limitasyon. Sapagkat kung tayo po ay hihigit sa nakasulat dito, ang tawag dyan, nagmamarunong. Kaya matuto tayo na magpigil, tumahimik, ipagkatiwala na lang natin sa mga taong karapat-dapat yung mga bagay na hindi naman sa atin. Yun po yung importansya ng Ebanghelyo na ito. Tinuturuan tayo mag-control sa ating sarili sapagkat hindi natin nalalaman baka tayo na yung ginagamit para pataway-awayin tayo. Baka tayo na yung ginagamit para wasakin ito. Kung kalooban ng Diyos, kung masusunod, ang pagtuturingan, magkakapatid, yun ang importante, pahalagaan natin ang ating kapwa. Ang ating kapatid, lalo-lalo na nasa ilalim ng pagkakapatiran. Sapagkat kasama siya sa sumampalataya sa ating dakilang Panginoon. At kasama rin siya sa ipinagkatiwala ng kanyang sarili, isuko alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung mahal natin ang Diyos, tayo yung anak, pahalagaan din natin yung iba pang anak ng Diyos na itinuturing natin kapatid. Siguro po, hanggang dito na lang, makikibagay natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. At ano mga ating mga kahilingan, karain, ipagkatiwala natin sa Diyos sa pangalan ng Kristo. Kung sa ano, tamuhin natin at tanggapin ang lahat ng pagpapalang niya sa ngalan ng Kristo. Salamat at kapagpalang umaga sa bawat.